Noruega versus Inglaterra, isang dekalibreng sagupaang Europeo. Dalawang kuponan na nasa maganda ang takbo at isang pwesto sa semifinals ang gantimpala. Gaganapin ang laban sa Lumen Field sa Seattle, isang magandang stadium na magdadala ng kakaibang atmosfera sa knockout game na tiyak magiging intense mula umpisa hanggang dulo. Ang Noruega ay isa sa mga malaking sorpresa ng torneo. Matapos nilang talunin ang Brazil sa round of 16, ang kopo ng pinamumunuan ni Ståle Solbakken ay puno ng kumpiyansa at naniniwalang kaya pa nilang gumawa ng kasaysayan. Samantala, ang Inglaterra ay kinailangang magsikap para mapatalsik ang Mexico. Pinatunayan ng Ingles na kaya nilang makipagsabayan sa laban kahit matindi ang pressure. Susubukan nilang makabalik sa semifinals ng World Cup, pero sa puntong ito ng torneo, wala nang malinaw na paborito. Hindi mahalaga ang dinaanan o kung paano ka nakarating. Lahat ay nakasalalay sa 70 minuto. Kung kinakailangan, magkakaroon ng extra time. At kung tabla pa rin, penalty shootout. Isa lang ang magpapatuloy mangarap na maiangat ang World Cup. Milyong-milyong tagahanga ang naghahanap ng parehong impormasyon. Anong oras maglalaro ang Noruega laban sa Inglaterra? Sa Espanya, alas 11 ng gabi magsisimula ang laban, habang sa Portugal ay alas 10 ng gabi naman. Sa Noruega, magsisimula ang laban ng alas 11 ng gabi. Sa Inglaterra, magsisimula ang laro ng alas 10 ng gabi. Sa Mexico, magsisimula ang laban ng alas 4 ng hapon ayon sa oras ng gitna ng bansa. Sa Colombia, Peru, Ecuador at Panama, magsisimula ang laban ng alas 4 ng hapon sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua. Ito ay magsisimula ng alas 3 ng hapon. Sa Venezuela, Bolivia, Chile at Paraguay, magsisimula ito ng alas 5 ng hapon. Sa Argentina, Uruguay at Brazil, ang unang sipol ay alas 6 ng gabi. Sa Republika ng Dominicana, Puerto Rico at Cuba, magsisimula ang laban ng alas 5 ng hapon. Kung sumusubaybay kayo mula sa Estados Unidos, ito ang mga oras. East Coast, New York, Miami, Orlando, alas 5 ng hapon. Central Zone, Chicago, Dallas, Houston, alas 4 ng hapon. Mountain Zone, Denver, alas 3 ng hapon. West Coast, Seattle, Los Angeles, San Francisco, alas 2 ng hapon. Sa Canada, Toronto, Ottawa at Montreal, alas 5 ng hapon. Winnipeg, alas 4 ng hapon. Calgary at Edmonton, alas 3 ng hapon. Vancouver, alas 2 ng hapon. Kaya alam nyo na, siguraduhin yung tama ang oras nyo dahil isa ito sa pinakakapanapanabik na laban sa quarterfinals. Gusto ng Noruega na patuloy na gulatin ang mundo. Habang ang Inglaterra ay naghahangad na patunayan ang kanilang pagiging kandidato sa titulo mula kay Veloke 2, saan mapapanood ang laban ng Noruega kontra Inglaterra? Mga TV channel at opisyal na plataporma. Heto na ang impormasyong pinakahinahanap ninyo. Saan mapapanood ng live ang laban ng Noruega kontra Inglaterra? Kung kayo ay nasa Inglaterra, mapapanood ang laban sa BBC at ITV. Ang mga channel na may right sa World Cup sa UK ay magsisimula ng coverage ilang oras bago ang laban. May pagsusuri, panayam, live na koneksyon mula Seattle at pinakabagong balita sa dalawang koponan. Sa Noruega, mapapanood ang laban sa NRK at TV2 Norge. Para masundan ang isa sa pinakamahalagang laban ng pambansang koponan ng Noruega kamakailan. Sa Espanya, mapapanood ng ganap na libre ang laban sa La Uno ng Telebisyon Espanyola. Bukod pa rito, mapapanood din ito sa RTV ePlay. Para masubaybayan ang laban mula sa kahit anong device, mapapanood din ito sa DAZN, kasama ang buong coverage ng World Cup 2026. Sa Portugal, ang pagsasahimpapawid ay pangangasiwaan ng Sport TV. Sa Mexico, mapapanood ang laban sa Canal 5, Las Estrellas 2, DN Bigs. Sa Estados Unidos, ang laban ay mapapanood sa mga sumusunod na paraan. Sa Ingles, Fox Sports App, Fox 1. Sa Espanyol, Telemundo, Peacock, Fubo. Sa Canada, ang pagsasahimpapawid ay sa TSN, CTV, RDS. Sa Timog Amerika, mapapanood ang laban sa D-Sports at DGO. Bukod pa rito, sa mga pangunahing pambansang network. Argentina, Telefe, TI Sports, D Sports at DGO. Brasil, TV Globo, Sport TV at Café TV. Chile, Chilevisión, D Sports. Colombia, Caracol Televisión, RCN, D Sports at DGO. Perú, América Televisión, D Sports at DGO. Ecuador, Teleamazonas, D Sports at DGO. Uruguay, D Sports at DGO. Paraguay, Tigo Sports, D Sports at DGO. Venezuela, Telefen, D Sports at DGO.
Bolivia, Red 1, Unitel, The Sports at DJO. Sa gitnang Amerika, ang pagsasahimpapawid ay sa Costa Rica, Teletica, Guatemala, Chapin TV, Honduras, Televicentro, El Salvador, TCS, Nicaragua, Canal 10, Panama, RPC TV at TVN. At sa Caribbean, mga bansa tulad ng Republikang Dominicana, Puerto Rico at Cuba ay maaaring manood ng laban sa pamamagitan ng D-Sports, DGO at mga lokal na operator na may karapatang magpalabas. Pagkatapos talakayin ang mga oras at mga channel sa telebisyon, dumating na ang oras para tutukan ang mismong laban. Mga posibleng line-up, mga individual na laban at mga tactical na susi para sa laban ng Noruega at Inglaterra na ito. Magsisisimula tayo sa Noruega na malamang gagamit ng 4-3 na formasyon at kilala sa pisikal at direktang laro kapag may pagkakataon silang umatake. Sa goal ay si Arjan Neland. Ang depensa ay maaring binubuo ni na Julian Ryerson sa kanang gilid, Christopher Ayer at Leo Stigor bilang mga sentral, at David Müller-Wolf sa kaliwang gilid. Si Sander Berge ang magbibigay ng balanse sa midfield kasama sina Patrick Berg at Martin Edegaard. Sa unahan makikita ang tridente ng Noruego, Antonio Nusa sa kaliwa at Alexander Sorlo na aatake sa kabila. At si Erling Haaland bilang pangunahing opensa. Ang Inglaterra naman maaaring gumamit ng 4-2-3-1 na pamilyar sa lahat. Sa goal, si Jordan Pickford ang bantay. Sa depensa, si Trent Alexander-Arnold o Kyle Walker sa kanang gilid, sina John Stones at Mark G bilang sentral, at si Luke Shaw o Lewis Hall sa kaliwang gilid. Sa double pivot, pwedeng lumabas sina Declan Rice at Jude Bellingham, at si Bellingham ay pwedeng umangat ng kaunti sa posisyon. Sa opensa, magsisimula si Bukayo Saka sa kanan, si Phil Foden ay may kalayaan sa gitna at si Anthony Gordon ay maaaring sa kaliwa. Bilang striker, si Harry Kane ang pangunahing sandigan. Ang unang mahalagang susi ng laban ay ang sagupan ni na Haaland at sentral na depensa ng Inglaterra. Alam ng Noruega na hindi nila kailangang kontrolin ng bola para makapinsala. Sapat na sa kanila ang isang mahabang pasa, mabilis na atake o cross mula gilid para gawing malinaw na tyansa ni Haaland ang walang banta na play. Kaya kailangang alerto sina Stones at Wehe sa galaw niya, lalo na kapag umaatake siya sa puwang sa pagitan ng central at fullback. Ang pangalawang malaking labanan ay magaganap sa gitna ng field. Si Odegaard laban kina Rice at Bellingham ang maaring magtakda ng tempo ng laro. Kapag maluwag tumanggap ang kapitan ng Noruega sa gitna, makakakonekta ang Noruega kina Haaland, Sorlos at Nusa. Pero kung magtagumpay ang Inglaterra na i-pressure siya at piliting siya maglaro ng nakatalikod, mawawala sa koponan ng Noruega ang kanilang pangunahing tagapag-ayos ng laro. Mahalaga rin ang laban ni Saka at ng left back ng Noruega. Plano ng Inglaterra na ihiwalay si Saka para makaatake, mag-cross o tumira gamit ang kaliwang pa niya sa mga one-on-one na sitwasyon. Susubukan ng Noruega gamitin ang bilis ni Nusa para atakihin ang likod ng right back ng Inglaterra at mag-ingat sa mga set piece. Malakas ang Noruega sa ere dahil kina Haaland, Sorlos, Asher at Ostigord. May mga espesyalista at malalakas din ang Inglaterra sa ere, kaya bawat corner o free kick sa gilid ay maaaring maging pagkakataon para maka-score. Maaring matukoy ang laban sa simpleng usapin kung sino ang makakapatupad ng kanilang laro. Kung ang Inglaterra ang magdomina sa bola at mapilitan ng Noruega na magdepensa ng malalim, marami silang pagkakataon na kontrolin ang laban. Kung gawing mabilis, pisikal at diretso ang laro ng Noruega, si Haaland ang posibleng pinakamalaking banta ngayong gabi. Mas kontrolado ng Inglaterra ang laro. Matindi ang bagsik ng Noruega sa opensa. At sa isang quarterfinals, isang aksyon lang ay pwedeng magbago ng lahat.